Nanindigan ng Iran na labag sa international law ang nakaambang bagong economic sanctions ng United States laban sa kanilang bansa. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai, walang batayan sa international law ang secondary sanctions na maaaring magparusa hindi lamang sa Iran kundi maging sa mga bansang patuloy na makikipagkalakalan dito. Para sa Tehran, para umano itong pagpapataw ng kapangyarihan ng Washington sa mga independent member state ng United Nations. Inaasahang iaanunsyo ni US Treasury Secretary Scott Bessent ngayon Lunes ang panibagong hakbang laban sa Iran na tinawag itong toughest sanctions in history. Bahagi ito ng mas pinatinding economic pressure ng Washington na layong higpitan ang pinagkukunan ng kita ng Tehran kabilang ang oil exports nito. Subalit para kay Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezai, ang paglipat ng focus ng Washington sa economic pressure ay patunay umano na nabigo ang military operations nito laban sa Iran. و دارن فکر میکنن که چه چیزی بیاد به کمک جنگ. نشستن گفتن اگر ما ایران رو محاصره اقتصادی بکنیم این به حملات نظامی ما کمک میکنه. این چیزی که از 2-3 روز وزیر خزانه داری آمریکا رو هم گذاشتن محور، گفتن تو فرماندهی جنگ. حالا آقای هکست چیکار کرد که ایشون میخواد؟ Ayon kay Rezai, umaasa umano ang Estados Unidos na sa pamamagitan ng mas matinding economic pressure ay mapahihina ang Iran at magdudulot ng kaguluhan sa loob ng bansa. Nauna nang ipinahayag ni US President Donald Trump ang mas malawak na kampanya para sa economic warfare at isolation ng Iran. Hinihikayat din ng Amerika ang ibang bansa na makipagtulungan sa Washington sa pagpapatupad ng mga sanctions, partikular na ang mga malalaking trading partner ng Tehran. Kabilang dito ang China na bumibili ng mahigit 80% ng oil shipments ng Iran batay sa 2025 data ng Kepler. Tumutol naman ang Beijing sa hakbang at iginiit na hindi malulutas ang sigalot sa Middle East sa pamamagitan ng unilateral sanctions. Nagbabala naman si Rezai sa mga kalapit na bansa na huwag makiisa sa tinatawag nitong economic war ng Estados Unidos laban sa Tehran. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. Ayon kay Rezai, hindi naman agad gaganti ang Iran at kakausapin muna nito ang mga bansang maaaring makilahok sa US sanctions. Hikayatin umano sila ng Tehran na huwag makiisa sa Washington dahil hindi nito nais na lumawak pa ang kasalukuyang sigalot. Pero kung hindi umano sila aatras, nagbabala ang Iran na maaari nitong targetin ang kanilang mga interes. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. Kabilang sa mga posibleng hakbang ng Iran ang mas mahigpit na pagharang sa paglabas ng langis mula sa Persian Gulf. Sa kasalukuyan, malaki na ang ibinagsak ng shipping traffic sa Strait of Hormuz habang nagbabanta ang Tehran na tatargetin ng mga oil tanker na dadaan ng walang pahintulot. Pero ayon kay Rezai, kung sasama ang mga bansa sa economic blockade ng United States, hindi lamang Strait of Hormuz ang maaaring maapektuhan. اگر این کار اینا شروع کنن ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. Sa kabila nito, patuloy naman ang ilang oil shipments sa Strait of Hormuz kabilang ang mga Iraqi tanker na binigyan ng espesyal na pahintulot ng Tehran na makadaan sa waterway. Nananatili ring matindi ang economic pressure sa Iran matapos ang halos 6 na buwang gyera at mga nauna ng sanctions ng United States. Pero naninindigan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi natatakot ang Tehran sa bagong banta ng Washington. Nananatiling walang malinaw na senyales ng pagbabalik sa peace talks ang Estados Unidos at Iran habang patuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz at ang banta ng mas malawak na economic war sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.